Chairman, ayon sa inyo at sa may bahay, nakasalalay na ang anak sa 24 na oras na real-time na pagsubaybay. Ito ang footage ng surveillance. Hanggang kailan natin itatago ang kayamanan sa ating anak? Kailan ba ito matatapos? Ito ba ay matatapos na? Ang tuntunin ng ating pamilya. Higit na ipinagbabawal sa mga inapo ang pagiging mayaman at mayabang at kalimutan ang kanilang pinagmulan. Kailangan nating hintayin si Xiao Chen pagkatapos niyang mag-asawa, tsaka lang natin sasabihin sa kanya ang lahat ng ito. Tuntunin, tuntunin, patay na ang tuntunin, buhay naman ang tao, hindi na ako makapaghintay. Kung gayon, pilitin mo siya na maghanap agad ng kasintahan. Hello, Ma. Hello, anak, paparating na ang bagong taon, ang magiging manugang ko. Kumusta na ang paghahanap mo? Hindi, Ma. Wala tayong pera at wala tayong bahay. Sobrang mahirap tayo. Saan ako hahanap ng asawa para sa'yo? Wala akong pakialam. Kung hindi ka makahanap ng asawa, bumalik ka na lang sa bahay at mag-set up ulit ng blind date para sa akin. Blind date? Pogi, ako si Pangya. Ano sa tingin mo ako? Ma, hindi ako! Huwag kang tatakbo. Huwag kang tatakbo. Tingnan mo kung saan ka pa tatakbo. Bakit mo ako hinahabol ng ganyan? Muntik na akong mahulog, tanga. Bini-bini, sumusunod lang kami sa utos. Sinabi ni tatay mo, kailangan ka naming ihatid pa uwi ngayon para sa kasal sa Black Dragon Society. Sabihin niyo sa matandang lalaki, may gusto akong iba. Imposibleng ikasal ako sa Black Dragon Society. Kung gusto ninyong bumalik ako, maliban kung kinansela ang kasal sa Black Dragon Society. Bini-bini, tungkol dito, mas mabuting kayo na mismo ang bumalik at makipag-usap kay tatay mo. Kung hindi, papahirin niya tayo. Huwag kang magkunwari na kawawa sa akin. Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob kang iuwi ako ngayon, sasaktan ko ang sarili ko, tapos sasabihin ko sa tatay ko, ikaw ang sumakit sa akin. Isipin mo, ako lang ang nag-iisang mahal na anak ng tatay ko. Kung nasaktan ako, hindi ba siya magagalit sa iyo? Bini-bini, wala rin kaming magagawa. Tama na, ako, ang binibini, ay may mahalagang gagawin ngayon. Kung hahadlangan mo ang aking mahalagang gawain, ngayon na kita susukatan. Kuya, may paparating. Sige. Ngayong bagong taon, ipapasyal ko talaga ang magiging manugang mo. Alam ko, huwag muna kitang kakausapin. Anak ko ito. Kuya Xiao, sa wakas nakita na kita. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko. Poprotektahan kita. Sasabihin ko sa inyo, ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong hindi sinasadyang makita si Kuya Xiao. Sino man sa inyo na magpabaya sa trabaho, lalamunin ko kayo ng buo. Miss, ano po ang kinalaman nyo? Sa amin. Bakit? Wala ba? Siya ang magiging manugang ng ating Five Lakes Gang. Bilisan nyo, samahan nyo akong magkunwari. Magkunwari? Bilisan mo, bastusin mo ako. Bastusin mo ako. Ay, bilisan mo, ay miss. Ay, tulong. May bumabastos sa akin. Tigilan nyo. Bitawan nyo siya. Tigil! Bitawan mo siya. Ako. Kuya, iligtas mo ako. Miss, ayos ka lang ba? Sino na namang walang hiyayan? Gusto mo nang mamatay? Ang problema ng uhubang namin, pati kayo nakikialam pa? Sa likod ko ka. Huwag kang mag-alala, protektado kita. Kuya Xiao, sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang mangyari, hindi na kita papalampasin ulit. Wala akong pakialam sa wuhubang ninyo o sa liyuhubang.
Panahon na ngayon ng batas. Kung hindi pa kayo aalis, tatawag na ako ng pulis. Nangangahas ka pang takutin kami. Mga kapatid, patayin niyo siya. Takbo? Huwag kang tumakbo, bata ka. Okay na, ayos na ang lahat. Salamat, kuya. Walang anuman. Ay, teka. Nasaan ang bahay mo? Ihahatid na kita pa uwi. Kung mag-isa kang umuwi, hindi ito ligtas. Ang laki ng hirap na ginawa ko para lang mapalapit sa'yo. Kung umuwi na ako, ang lahat ng pagsisikap ko, masasayang lang, hindi ba? Hindi ako makakabalik. Kung babalik ako, pipilitin na naman ako ni Papa na magpakasal sa taong hindi ko gusto. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Ako. Kuya, pwede mo ba akong patuluyin? Hindi ako libreng titira sa bahay mo, pwedeng akong maglaba at magluto para sa iyo. Hindi pwede. Hindi nararapat ang pag-ugnayan ng lalaki at babae. Saka, kung titira ka sa bahay ko, maaapektuhan nito ang iyong reputasyon. Masama ang magiging epekto sa iyo. Kung gayon, paano kung maging nobya mo na lang ako? Sa ganitong paraan, magiging lehitimo na ang ating relasyon. At sa pamamagitan nito, makapagbabayad utang din ako sa iyong pagliligtas ng buhay ko. Ha? Paano naman iyan mangyayari? Kami? Kuya, iniisip mo bang hindi ako sapat na maganda? Kaya hindi ako bagay para sa iyo? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, Kung gayon, simula ngayon, ako na ang iyong nobya. nagkataon naman, nag-aalala kung saan hahanap ng nobya, may isang napakagandang babae na kusang loob na gustong maging nobya ko. Lu Xiao, halika't uminom ng tsaa. Salamat po, Tia. Tio, sinabi ng aking ama, basta't matagumpay na matuloy ang pag-iisang dibdib ng ating dalawang pamilya, ang pantalan sa Chengxi, ibibigay na sa Wuhubang. Ay naku, Totoo ba ang sinasabi mo? Chengxi Pantalan, ibibigay sa wuhubang namin? Tio, ang aking ama ay laging tumutupad sa kanyang salita. Basta't matuloy ang kasal, ang titulo ng bodega, sa araw ng engagement, tiyak na ihahatid ko sa inyo, Tio. Ngunit, si Ronger kasi, parang may pagtutol sa kasal na ito. Huwag kayong mag-alala, Lu Xiao, dahil ipinagkasundo ko na si Xiao Xue sa inyo. Kahit na itatali ko siya sa inyong kama. Hindi maganda. Muye, hindi maganda. Bakit ka nagmamadali? Anong nangyayari? Hindi mo ba nakita na may bisita ako? Lu Xiao, umupo muna kayo rito sandali. Babalik din ako agad at susunduin ko na rin ang kusina para dagdagan ang masasarap na putahe para sa inyo. Tio, hindi na kailangan. Kailangan ko pang kausapin si tatay tungkol sa kasal namin ni Ronger. Sa loob ng 2 araw, ako mismo ang magdadala ng kontrata ng pantalan para bisitahin muli kayo, Tio at Tia. Si. Xiaolu, ihatid na kita. Ingat po sa paglalakbay. Kinakabahan. Ano ba yan? Boss mo, nahanap na po namin ang dalaga. Ayaw po siyang sumama sa amin pabalik. Sabi niya, mamatay na raw po siya kaysa pakasalan si Ginoong Lu. Ngayon, tumakas po kasama ng isang delivery rider. Ano? Inuto ka? Kahit isang babae lang, hindi mo pa madala pabalik? Hindi po kami naglakas loob na saktan siya. Baka masaktan po ang dalaga. Sige, naiintindihan ko na. Ang suwail na anak na yan.
Teka lang. Dito po ako nakatira. Hoy, Xiao Shui! Ako! At hoy, hoy, hoy! Nagre-rebelde. Ang suwail na anak na yan, sisirain niya ang kinabukasan ng ating Five Lakes Gang. Ito na. Halika, halika. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Hindi ka pa ba hahanap ng tao, ha? Kahit balihin pa ang kanyang mga binti, kalad ka rin niyo siya, pabalik sa akin. Kung hindi, magdala ka ng sarili mong ulo sa akin. Opo, boss mo. Sa pagkakataong ito, siguradong maiuwi namin ang dalaga. Bumalik ka. Ipagagalit mo ako. Umalis ka. Suki, may bago na naman pong balita. Kayong dalawa, bantayan nyo ng maigi dito. Opo. Ipapaalam ko na po ang magandang balitang ito sa chairman. Chairman, ma'am, ang Young Master ay nakahanap na po ng kasintahan. Kasintahan? Talaga? Opo, chairman, totoo po. Tingnan nyo po. Dinala na ng Young Master ang babae, dito sa bahay. Ay naku. Ang buwisit na batang ito, talagang naging malambot ang puso niya. Kaninang umaga lang kinukulit ko siya, tapos ngayon gabi, dinala na niya. Wanching, bilisan mo, ipahanda mo ang sasakyan, pupuntahan ko ang magiging manugang ko. Opo, ma'am. Ay, tara na din tayo agad. Ang tagal nating naghintay, sa wakas, dumating na ang araw na ito. Chairman, ma'am, kinumpirma na po ng mga tao, nasa unahan lang po ang bahay ng Young Master at nandoon din po ang kasintahan ng Young Master. Ay naku, tingnan mo. Bilisan mo, itago mo ang sinturon mong 1 milyong piso, baka makita ng anak mo. Oo nga. Pati ang hikaw mong 5 milyong piso. At ang kwintas na ito, bilisan mo, itago mo. Siya. Boss, sigurado ka bang nasa taas lang dito ang batang nagde-deliver? Dito sa gusali, hindi yan magkakamali. Sabi ni Master Mu, ngayon, sa anuman ang mangyari, dalhin mo pabalik ang eldest young lady sa akin. Sino man sa inyo ang magpapahiya sa akin. Babaliin ko ang mga binti ninyo. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung hindi lang siya pinoprotektahan ng panganay na misis noong nakaraang beses, kanina ko pa nabali ang mga binti niya. Tara na. Ay, anong nangyayari doon? Wan King, puntahan mo at tingnan, anong nangyari? Sige nang pala. Sumama kayo sa akin. Pwede ka nang tumira dito. Ito ang silid na ginagamit ng mga magulang ko kapag dumadalaw sila. Sipo. Anong nangyayari sa labas? Ginang, naresolba na po ang lahat. Mabuti. Ma, pa, bakit kayo narito? Ay naku. Ay naku. Xiao Chen, sino ang dalagang ito? Tita, ako po ang nobya ni Xiao Chen. Ay naku. Napakagaling, suwerte si Xiao Chen na nakahanap siya ng napakagandang nobya tulad mo. Sana'y maging maligaya kayong dalawa. Rong Shui, ito ang mga magulang ko. Magandang araw po, tito at tita. Ako po si Murong Shui. Ay, mabuti, mabuti. Ikaw na bata ka, tago ka ng tago, ganoon kalaking bagay, hindi mo man lang sinabi sa amin sa bahay. Pa, ito po ay... Kami po ay nagsisimula pa lang. Ah, naiintindihan ko. Xiao Shui, umupo tayo, magkwentuhan tayo habang nakaupo. Umupo. Halika. Xiao Shui, gaano na kayo katagal magkakilala ng Xiao Chen namin? Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko, poprotektahan kita. Kami, kilala na namin ang isa't isa mula pa noong kolehiyo. Ikaw at siya magkakilala na noong kolehiyo. Ibig sabihin, si Xiao Shui ay kasama na niya mula pa sa paaralan.
Hindi lang hindi niya inaalintana ang salbahing batang iyon, kundi sinamahan pa niya ito sa pagdurusa sa loob ng maraming taon, talaga siyang isang pambihirang mabuting dalaga. Ano po, Tito? Wala. Oh, Nive, ito ang unang beses nating nagkita at biglaan ang pagdating na ito. Kaya wala kaming naihandang regalo ng tito mo. Halika, kunin mo itong pulseras. Ito na lang ang regalo ng tita mo. Ito? Ito bang pulseras ay? Ang jade bracelet na gawa sa taba ng tupa, ginagamit ng emperador noong panahon ni Qianlong. Paano mangyayari yan? Nakita ko ito sa isang album. Ang pagkakaukit na ito ay gawa ng palasyo sa paggawa ng suzhou embroidery at jade carvings. Ito ay isang sining na ginagamit lamang kapag gumagawa ng alahas para sa royalty. Hindi po, tita, napakabanal nito. Hindi ko po ito kayang tanggapin. Imposible. Talagang imposible. Paano ito naging mula sa panahon ni Qianlong? Kung ito ay mula sa panahon ni Qianlong, magde-deliver pa rin ba ako dito? Ay naku, ikaw na bata ka. Halika, ibibigay ko ito sa'yo, tanggapin mo lang. Ito ay kaunting saloobin mula sa akin at sa iyong tito, kunin mo na. Oo nga, Suwe. Huwag ka nang tumanggi. Ito ay kaunting saloobin ng iyong tita. Bukod pa rito, ang magandang jade na ito ay ipinamana sa amin ng aming mga ninuno. Baka peke pa nga ito. Kunin mo na. I'll see. Pero, ito, parang totoo naman. Ah, Xue, tingnan mo, magkasama na kayong nakatira ni Xiao Chen, kaya tayo ay pamilya na. Bukas, may oras kami ng tito mo. Kaya bukas, bakit hindi mo na lang yayain ang iyong mga biyenan at magkita-kita tayo? Ano ang sinasabi mo? Uy, tumahimik ka. Oo nga, Exwe. Yayain mo ang iyong mga magulang para kami ng iyong tita ay makapag-host. Sige, opo. Tito, tita, bukas. Ma, gabi na. Uwi na po muna kami at magpapahinga. Ay, baliw na bata, hindi ko patapos ang sinasabi ko. Ikaw, ay... Yung mga magulang ko, biro lang nila yon, huwag mong dibdibin ha. Sa wakas, may pagkakataon akong makipaghiwalay sa kasunduan kay Black Dragon Gang at magpakasal kay Kuya Xiao. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Kuya Xiao, bakit ayaw mong magkita ang mga tiyo at tiya at ang mga magulang ko? Naiisip mo ba sa loob mo na hindi ako karapat-dapat sa iyo? Hindi. Yung kasi, ay naku, kakakilala pa lang natin, di ba? Magkikita na agad ang mga magulang ng magkabilang panig. Hindi ba masyadong mabilis? Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Hindi ko naman makakalimutan. Pero ako ang nobya mo. Ang pagpapakilala ng mga magulang natin ay nararapat lang. Ito. Kung hindi ka pumayag, sasabihin ko sa mga tiyo at tiya na buntis ako at ayaw mong panagutan. Ay. Ay nako, hindi mo pwedeng basta na lang sabihin yan ha. Sige. Pumayag na ako, okay na ba? Mabuti kung ganon. Salamat kuya. Dumating na ang mga magulang ko. Ngayong gabi, dito ka na lang muna magpalipas ng gabi. Hindi. Gusto kong matulog sa kama. Ibig sabihin ikaw ang matutulog sa kama? At ako ang matutulog sa sahig? Hindi komportable sa sahiga. Paano kaya? Tayong dalawa na lang ang matutulog sa kama. Ay, hindi pwede. Ako na lang ang matutulog sa sahig, ikaw na lang sa kama. Hindi ko akalain na si Kuya Xiao ay isang gentleman pa rin. Aba, Gising na, bilisan mo at mag-ayos. Pagkatapos mag-ayos, kumain ng agahan. kumusta ang tulog mo kagabi? Tita, napakasarap ng tulog ko kagabi. Pakiramdam ko ang tagal ko nang hindi nakakaranas ng ganito kasarap na tulog. Pa, anong ibig sabihin ng tingin mo? Kailangang marunong magpigil ang mga kabataan. Tingnan mo ang sarili mo. Puro eye bags ang mga mata mo. Mag-aayos na ako. Upo ka na. Ito ay sariling gawa ni tita na siopaw. Kainin mo na kaagad. Salamat po, tita. Ang siopaw na ito. Bakit black truffle filling? Kumakain ba kayo ng ganito sa bahay ninyo? Oo nga.
Anong black truffle? Bakit hindi ko alam? Ito lang naman ang siopaw na kinakain ko simula pagkabata ah. Simula pagkabata, ito ay black truffle filled siopaw. Isang piraso nito ay 800. Ganoon ba ka-eksaherado? Totoo ba? Hindi. Ang siopaw na ito, kakagaling lang sa pagpapasingaw sa tindahan ni Tatang sa dulo ng baryo. Oo. Yang sinasabi mong black truffle. Hindi ko pa nga naririnig iyan. Lalong-lalo na ang kumain ng siopaw na 800 piso ang isa. Paano mangyayari iyon? Ito ay malinaw na kapareho ng black truffle na kinakain ko. Ang lasa at ang texture ng filling, parehong-pareho. Wag na nating pag-usapan ng siopaw. Ano ba ang trabaho ng pamilya ninyo? Tita, ang pamilya namin ay nagpapatakbo ng ilang pantalan sa paligid ng maliit na negosyo lang ng paglilipat ng kargamento. Ilang pantalan? Maliit lang pala talagang negosyo. Snow, ang ibig sabihin ng tiyahin mo ay Tita, ang suot ninyo sa leeg ay limited edition na pinakamataas na uri ng kwintas mula sa Jade Pavilion? Ay, iyon. Ay, mali ang nakita mo. Hindi ito. Paano mangyayari iyon? Nakita ko na ito sa katalog. Ang kwintas na ito ay gawa sa ginintuang platinum. Nilagyan ito ng pinakamataas na uri ng sapphire. Ang gastos lang sa paggawa ay 10 milyon na. Hindi lalagpas sa 5 ang ganoon sa buong mundo ng negosyo. Tita, ang suot nyo sa leeg, kayo mismo, 3 na ang suot nyo. Ito. Hindi ka naman nilalagnat. Bakit ka nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta? Hindi ba iyan ang susi ng aming pintuan sa bahay? Susi nga ang pintuan. Oo, Snow. Kung totoo ang sinasabi mo, pahihintulutan ba namin si Chen na mag-deliver? Tama. Oo. Ako kasi, natatakot akong mawala ang susi ng bahay namin, kaya palagi ko itong isinasabit sa nakikitang lugar. Ay, taka. Hindi ba pupuntahan natin ang mga magulang mo? Tara na, bilisan natin. Kung hindi, kapag umalis ang mga magulang mo, hindi ba masasayang lang ang punta natin? Ma, pa, pupunta kami ni Rong Shue para bisitahin ang mga magulang niya. Aalis na kami. Teka lang. Chen, halika. Huwag mong kalimutan ang kadena na ito. Snow, bumalik ka ulit dito kapag may oras ka ha? Tingnan mo ang batang ito. Isang araw, nagmamadali. Ang anak ay pupunta upang makipagkita sa biyenan, para kang walang pakialam. Ano pa ba ang magagawa ko? Huwag kang tumingin sa batang ito. Kahapon, parang hindi makapagsalita. Ngayon, nang marinig niya, na makikipagkita siya sa mga magulang ni Xiao Shue. Mas mabilis pa sa kuneho ang takbo niya. Sige na, huwag na tayong masyadong mag-alala. Kain na tayo. Kumain. Tio, ito ang kontrata para sa City West Pier. Salamat. Tio, bakit hindi ko nakita si Rong Shue? Xiao Ye. Simula ngayon, magiging pamilya na tayo. Hindi na kailangan. Sobrang mapagkunwari. Huwag kang mag-alala, Xiao Ye. Ang 5 Lakes gang namin ay palaging tumutupad sa salita. Ako, ang tiyo mo, ay hindi kailanman sisingki. Salamat, Tio. Si Shueer ay lumabas lang. Malapit na rin siyang bumalik. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Sigurado ka bang dito nakatira ang tiyo? Bakit sila? Parang mga gangster. Hindi kaya tulad ng sa pelikula. May dala silang baril? Bakit ka natatakot? Nasa lipunan tayo ng batas. Puro lehitimong negosyo ang ginagawa nila. Responsibilidad lang nila ang seguridad. Paano kung sa susunod na lang tayo bumalik? Umuwi muna tayo. Pagkatapos kong maghanda, bibisita ulit ako sa mga magulang mo. Bakit ka natatakot? Hindi ka naman niya kakainin. Huwag kang mag-alala. Protektado ka ng binibini. Tara na. Magandang araw, Binibini. Xiao Chen, hindi ka ba pwedeng magpakalalaki? Sinasabi ko sa'yo, ang pinakaayaw ng papa ko ay ang mga duwag. Ngayon, magpanggap ka man, kailangan mong magpakitang gilas. Para hindi ka tingnan ng mababa ng papa ko. Sige, susubukan ko. Mama, papa, nakauwi na ako. Hindi kaya ito ang sinasabi ni Gintong Ngipin, yung delivery rider? Rongshu, sa wakas nakauwi ka na. Luye, anong ginagawa mo rito?
Dumating ako ngayon para sa tito at tita. Ihatid ang kontrata ng pantalan sa kanlurang lungsod, sa Kapala. Pag-usapan din natin ang kasal nating dalawa. Pasensya na. May kasintahan na ako. Hindi Rong Shue. Ang lalaking yan, napakapangit ng ayos. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Hindi kaya para lokohin ako. Umanap ka lang ng aktor. Anong masama sa ordinaryong tao? Gusto ko talaga ng ordinaryong tao. Tito, tita, ako si Xiao Chen. Ang kasintahan ni Rong Shue. Xiaoxu, ito ba ang boyfriend na nahanap mo? Opo, tatay. Xiao Chen, siya ang pinili kong boyfriend ng seryoso. Huwag kang magkaroon agad ng masamang tingin sa kanya. Ay, Xiao Chen. Bilisan mo at umupo ka. Galing ka pa sa malayo, napagod ka. Ay naku, matandang mo. Dahil nakarating na rin naman ang bata, huwag mo naman siyang takutin. Huwag kang matakot, nandito ako. Maraming salamat po, tita. Rong Shue, tingnan mo ang kawalang hiyaan ng lalaking yan. Hindi siya karapat-dapat na mag-abot ng sapatos mo, lalong-lalo na ang protektahan ka sa hinaharap. Tito, tita, itong docks ng syudad sa kanluran, kailangan pa rin ng suporta mula sa Black Dragon Chamber of Commerce ko. Ako lang at si Rong Shue. Kami ang nagkakatugma. Anong maibibigay sa kanya ng lalaking yan? Sino ang nagsabing hindi ko kayang protektahan si Rong Shue? Ilang araw na ang nakalipas, tinulungan ko pa siyang itaboy ang ilang basagulero. Ikaw? Lu Ye, kung sino ang kasama ko, anong karapatan mo para makialam? Si Xiao Chen ay mapagkakatiwalaan at maaasahan. Mas matatag pa siya kaysa sa iyo na puro lang away at umaasa lang sa pamilya. At ang gusto ko ay tunay na pag-ibig, hindi ang magkatugma lang. Murong Shue. Hindi ko alam kung trip mo lang yan o nag-hire ka lang ng aktor para umarte. Basta, ang anak ni Mo Xiangkun hindi pwedeng magkasyota ng walang silbing tulad nito. Tatay, si Xiao Chen ay kinakabahan lang. Hindi siya ganito palagi. Hindi mo pwedeng husgahan siya dahil lang sa isang pagkikita. Hindi mo pwedeng i-disapprove siya. Sinabi mo sa akin dati, tingnan ang puso ng tao. Ay naku, Mr. Mu. Itong si Xiao Chen pala. Mukha ring matuwid na tao. Matuwid? Anong silbi niyan? Ang wuhugang ko ay malaki at mayaman. Itong duwag na batang ito, kakayanin ba niya itong bantayan? Wuhugang. Yung mga nang api kay Rong Shue noon. Hindi ba sila yung mga taga-wuhugang? Hay, huwag mo nang masyadong dibdibin yan. Ganyan talaga ang ugali ng tiyo mo. Tita. Ito po. Binili ko po ito sa subasta ng Sotheby's. Sa halagang 80 milyong piso, ang puso ng malalim na dagat. Ang asul na sapiro na ito. Halos walang kapintasan. Sana po ay magustuhan ninyo, tita. Tingnan mo. Naku po. Mayaman ba talaga ang taong ito? 80 milyon. Buong buhay ko, hindi ko man lang kikita ng ganong kalaki. Ay naku, Xiaolu. Sobra ka namang mapagbigay. At sa pagbibigay mo ng ganoong kamahal na regalo, hindi maganda ang pakiramdam ni Ale. Wala po yun, tita. Ang mga regalo ko po, natural lang na hindi kagaya ng sa iba. Unang pagbisita, dumating na walang dala. Kahit simpleng etiketa, hindi alam. Sinong nagsabing wala siyang dalang regalo? Para sa akin, ang regalo ni Xiao Chen, mas may kabuluhan pa kaysa sa kung anong luho mo. Mas may puso pa. Ate, tama na. Binili ito ng nanay ko sa palengke. 800 lang ito. Paano mo naman ikukumpara sa 80 milyong sapiro niya? Talaga? Bakit hindi mo ilabas? Dahil ba sa sobrang abot kaya ng dala mo, kaya hindi mo mailabas? O baka naman, wala kang dala? Sinong nagsabing wala akong dala? Ako, may dala ko. Kung gayon ilabas mo, ang bagal-bagal mo, sa tingin ko'y namili ka lang ng mumurahing paninda sa kalsada. Siguro ikaw mismo nahihiya na sa dala mo? Ha? Ilabas kung ilabas. Ang halaga ng regalo ay nasa intensyon. Rong Shue. Kung gusto mo ng kuwintas, sabihin mo lang sa akin. Ako'y madali lang makabili ng kuwintas na daan-daang beses na mas mahal kaysa sa binili niya. Hindi mahalaga kung mahal o hindi para sa akin. Ang mahalaga ay handang ibigay sa akin ni Xiao Chen ang lahat niya. Hindi ito basta-basta kuwintas. Ito ay ang puso ng karagatan. Ito ang kuwintas na, sa isang subasta 2 taon na ang nakakaraan, binili ni General Manager Su ng Xiao Group sa halagang 800 milyon. Anong 800 milyon? milyon? 800 milyon ginang. Napaka-eksaherado naman ito. Sigurado akong nagkamali ka lang. Ma, alam kong gusto mo lang gulatin si Papa, pero hindi ba sobra na yan? Hindi, Snow. Ang kulay at kalidad nito ay eksaktong pareho. Hayaan mong tingnan ko ulit. Tingnan mo, old mo. Hindi ba ito yung 2 taon na ang nakakaraan sa Sotheby's? Tito, tita,
Sigurado akong nagkakamali kayo. Ang batang yan ay isa lang, hampas lupang galing sa pinakamababang uri ng lipunan. Paano naman siya makakabili ng ganito kamahal na regalo? Tama. Ang kulay na ito ay yung 2 taon na ang nakakaraan ng Xiao Group binili ni Manager Su, hindi ba? Sabihin mo, saan ang galing ang kwintas na ito? Ito. Galing lang sa binili ng nanay ko sa Tiangge. Narinig niyo ba, Tito, Tita? Binili sa Tiangge. Snow. Snow, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang pagkatao ng batang yan? Ordinaryong pamilya lang po sila. Walang espesyal. Papa, hindi kaya. Nabulag ka lang sa galit dahil sa akin. Tama na. Huwag mong lituhin ang papa mo. Imposible. Ito ay malinaw na. Noong subasta noon, ang puso ng karagatan na lumabas doon. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang sabi ng nanay niya ay binili sa palengke. Ang kwentong yan ay napakawalang kwenta. Ay, Xiaoxu. Napakatagal na rin ninyong magkasama. Sa pamilya nila, wala ka bang napapansin na may kakaiba? Meron nga. Doon sa bahay nila, ang kinain kong baozi, katulad ng lasa ng kinain kong black truffle. Ano yan? Ay, oo nga pala. Pati ito. Diyos ko po, lola ko, ito ay galing pa sa panahon ni Qianlong, isang pinakapaboritong pulseras na gawa sa jade. Tito, wag na kayong magtanong pa. Kung totoo ba o hindi ang bagay na ito, hindi naman siguro mahirap hulaan, di ba? Sinabi niyo rin kanina na ang bagay na ito, 2 taon na ang nakakaraan, nabili na ni Ginoong Su. Kaya paano kaya ito magiging totoo? Kung sinabi mong peke ang kwintas, sige na nga. Pero ang pulseras na ito ay talagang mula pa sa panahon ni Qianlong, isang pinakapaboritong pulseras na gawa sa jade. Tito, naniniwala ba kayo sa sarili ninyong sinasabi? Itong pobreng luko-luko na ito, sa pananamit pa lang, mayroon ba siyang 100,000 piso? At saka, ilang taon na ba ang lumipas mula sa panahon ni Qianlong? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming pekeng kopya ang nagawa na? Ano naman kung totoo o peke, hindi ang bagay na ito ang mahalaga sa akin, kundi si Kuya Xiao mismo. Rongshu, siguradong naloko ka niya. Paanong ang bagay ni Ginoong Su napunta sa mga kamay niya? Sa tingin ko, gusto lang niyang kumuha ng isang huwad na imitasyon upang makapasok sa Five Lakes Gang at umakyat sa posisyon. Tio, pati ikaw, huwag kang magpapalinlang. Sa kanyang matatamis na salita, matalino ang batang ito. Hindi. Ang kalidad at texture ng kwintas na ito ay eksaktong kapareho ng lumabas sa subasta. Kung imitasyon ito, hindi ito magkakaroon ng ganitong texture at saka itong pulseras. Sabihin, ano ba talaga ang ginagawa ng iyong mga magulang? Ano ba talaga ang relasyon mo kay Manager Su ng Xiao Group? Ay sana, kaya mo ring maging kalmado. Ang anak natin ay taos puso at mahina ang dila. Ang tagal na niyang umalis at hindi pa bumabalik. Hindi ko alam kung paano na ang date. Ay nako. Bakit ka nagmamadali? Maaari bang mali ang mata ng ating anak? Bukod pa rito, si Niebeng maliit na iyan ay may mabuting kalooban. Mula pa noong kolehiyo, sinusundan na niya ang ating anak. Huwag kang mag-alala. Ginang, Ginoong tagapamahala, may masamang balita. Nagpadala ng mensahe ang ating mga tao. Ngayon, bukod sa batang amo, may isa pang naghanda ng mabigat na regalo para mag-propose din kay Binibining Murong. Ano? Ayos. Kaya pala ang anak ko, ang tagal nang umalis at hindi pa bumalik. May sumabat sa kalagitnaan. Alam mo ba kung sino ang may gawa? Ang sagot ko po, Ginoong tagapamahala at ginang, si Luye, ang nakababatang amo ng Black Dragon Society. Ayon sa ating mga tao, hindi lang niya kinutya ang batang amo sa harap ng marami dahil hindi nagdala ng disenteng regalo, kundi sinadya rin niyang guluhin ang batang amo. Xiao, hindi natin pwedeng hayaan na makaranas ng ganitong pighati ang ating anak. Kitang-kita na magkakasundo na sila sa kasal, gusto niyang sumabat. At daigin ang ating anak, hindi pwede. Kailangan kong papuntahin si Wan Qing na may dalang mabigat na regalo. Hindi tayo pwedeng matalo sa labas. Hello po, Ginang. Wan Qing, may nagtatangka na agawin ang kasintahan ni Chen. Ganito kaagad, maghanda ka ng isang napakagandang regalo at ipadala mo.
Hindi natin pwedeng hayaan na si Chen matatalo sa labas. Opo, Ginang. Titiyakin ko po na maipadala ang listahan ng regalo na may pinakamataas na pamantayan. Suspendido ang meeting ngayon, may importante akong lakad. Boss Su, ang Black Dragon Gang na si President Lu, naghihintay na sa receiving room. Ito na ang ikasiyam na beses niya na kusang dumating at humingi ng pagpupulong. Sabi niya kung papayagan lamang ng Shao Corporation na sumapi sila ang pangunahing teritoryo at mga mapagkukunan ng pamilyang Lu sa Jiangcheng ay handa nilang ibigay. Paghintayin mo pa rin siya. Wala nang mas mahalagang bagay kaysa sa bagay ng aking young master. Pero Boss Su, matagal na po nating itinakda ang oras. Hindi maliit ang impluensya ng Black Dragon Gang sa Jiangcheng. Kung pahihintayin natin siya ng ganoon, baka... Maghintay ka o umalis ka. Ang mga gang na gustong sumipsip sa Shao Corporation, napakadami. Ang Shao Corporation, hindi siya kawalan. Ang aking mga magulang, magsasaka lang sa probinsya. Kami, henerasyon-henerasyon na magsasaka. At si Boss Su. Hindi ko rin kilala. Naririnig mo ba, Tito? Hindi niya talaga kilala si Boss Su. Sa tingin ko itong bagay na ito, kung hindi niya man binili, ninakaw niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko yan ninakaw. Ito ay pamana ng pamilya namin. Ayos lang. Huwag natin siyang pansinin. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, kaninang umaga, pumunta ang tatay ko sa Xiao Corporation para makipagnegosasyon. Kaya sa hinaharap, ang Black Dragon Chamber of Commerce ko ay susuportahan ng Xiao Corporation at monopolyo ang buong Jiangcheng. Ano yan? Ang Shao Group na sinasabi mo ay yung tinaguriang sa Kyoto, pinakamakapangyarihang Shao Clan. Tama ka, Tio. Basta maipakasal mo lang si Rong Shui sa akin, maaari kong isaalang-alang na ibigay ang pantalan sa silangang bahagi ng lungsod sa wuhugang mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Pagdating ng araw, ang wuhugang mo, hindi lang sa Jiangcheng, kundi sa buong Kyoto, ay magkakaroon ng malaking puwesto. Tay, hinding-hindi ako papayag sa kasunduan ng kasal sa Black Dragon Association, lalong hindi ako papayag na pakasal kay Lu Ye. Sa buong buhay ko, bukod kay Xiao Chen, hindi ako papakasal kanino man. Rong Shui, huwag ka nang magpaloko pa sa lalaking yan. Sa pamilya ng lalaking yan, mula pa sa mga ninuno nila, magsasaka lang sila, hindi tulad ko. Ako ang batang tagapagmana ng Black Dragon Trading Guild. Hindi lang iyon. Kaya kong gawing matagumpay ang Five Lakes Gang, na lalo pang sisigla ang negosyo. Pati pwede pa kitang bigyan ng buhay na hindi na kailangang mag-alala sa pagkain at gastusin at lubos kang magiging malaya. Kaya ba niya yon, ha? Tama na. Ang kasal ay mahalaga sa kinabukasan ng pamilya, hindi iyan basta desisyon mo lang. Tama ang sinabi ni Xiao Ye, isa lang siyang taong angkan ng mga magsasaka. Baka nga sarili niya hindi niya kayang alagaan. Paano ka pa niya mapaprotektahan? Paano niya kakayanin ang mabigat na responsibilidad ng Five Lakes Gang? Ma, tingnan mo si Dad. Xiao Shui, sa tingin ko may punto rin ang tatay mo. Tingnan mo si Young Master Lu, ang lakas ng kapit niya, at mahalaga ka pa sa kanya. Ma? Ganito ba talaga ang iniisip mo? Xiao Xue, paano ka naman sasaktan ni Mama? Ikaw ang nag-iisa kong mahal na anak. Ay naku, ang gusto lang naman namin ay mapakasal ka sa lalaking kapantay natin. Kita mo ba, From D, ang pagitan natin, hindi basta maliit, kundi langit at lupa. Ano namang nagyayabang ka sa pera mo? Hindi ka pa rin papakasalan ni Rong Shui. Pasensya na. Pero kapag may pera ka, nagagawa mo ang gusto mo. Hindi lang ako makakatulong sa Five Lakes Gang, kundi mapapabuhay ko pa si Rong Shui nang walang anumang alalahanin. Hindi katulad mo. Sa buong buhay mo, mananatili ka lang sa sirang probinsya at magtatanim sa bulok mong lupain. Sino nagsabi na ang ginoo ko, mananatili lang sa probinsya at magtatanim? Binibining Su. Binibining Su. Tita, Ginoo, nakalimutan niyong magdala ng regalo ng bumisita. Inutusan ako ng ginang na dalhin ang dowry para sa inyo. tita, ano ang tawag mo sa akin? Ginoo, Ay, ano yan? Binibining Su. Sigurado akong nagkakamali ka. Ang batang ito, paano siya magiging ang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao? bulag ang mga mata mo, makinig kang mabuti. Ang ginoo ko ay ang unang marangal na pamilya sa Kyoto. Ang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao, si Xiao Chen. Ang aking amo ay ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto, ang nag-iisang tagapagmana ng Shaklan Xiao Chen.
Tiyahin? Anong pinakamayamang pamilya sa Kyoto? Bakit hindi ko alam? Maliit na Chen, ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Ibig sabihin, nag-hire ang tiyahin ko ng mga artista para suportahan ako? Sinadya niyang maghanap ng artista? Ito ay ang wuhugang? Ito, kung pumalpak ito at nabunyag, tayo ngayon. Baka hindi na tayo makalabas sa pintuan ng Wuhu Villa. Hindi na tayo makalabas. President Su, siguradong nagkakamali ka. Itong walang kwentang ito, paano siya magiging pinakamayaman? Ang nag-iisang tagapagmana ng Xia Clan. Hindi ko ba makikilala ang sarili kong amo? Hindi ko ba makikilala ang sarili kong amo? Iyon bang heart of the ocean? Totoo pala. Tama? Ito ang binili ng aming chairman sa Sotheby's, binili ng 800 milyon. 800 milyon? Kuya Xiao, hindi ko akalain na ang bahay ninyo ay punong-puno ng kayamanan. Ikaw pala ang tagapagmana ng Xiao Group na si Xiao Chen. Malamang, siguro. Posible? Iyon nga. Ikaw ngayon. Nandito para magpanukala sa pamilya mo? Napakalakas ng loob mo. Nangahas kang agawin ng syota ng aking amo. Mga bantay. Ako, President Su. Ako at si Ronger ay nagmamahalan. Wala lang akong ginagawa kundi maghanap ng sarili kong kaligayahan. Ano bang mali sa akin? Pigilan mo ang pagsisinungaling. Sino ang may ganoong pagmamahalan sa iyo? Ikaw lang palagi ang nagkakandara pa sa akin. Ang taong mahal ko, mula pa noong simula, ay si Kuya Xiao lang. Nakita mo? Ang gusto ni binibining mo ay ang aming binata. Bitawan niyo ako. Ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Kung paano haharapin si Xiao Chen, ikaw ang magpasya. Tiya? Kung hayaan na lang natin? Hayaan na lang. Xiao Chen, huwag masyadong maging mabait. Lalo na sa mga kaaway. Pangulong Su, biruan lang namin ni Binatang Xiao kanina. Isang maliit na biro lang. Biro? Sige, dahil mahilig kang magbiro, magbibiro din ako sa iyo. Kayong dalawa, baliin ang kanyang mga binti. Kayong dalawa, baliin ang binti niya. Kayo, sinasabi ko sa inyo, ako ang nag-iisang anak ng Black Dragon Association. Nag-iisang anak. Kung maglakas loob kayong saktan siya, hindi kayo patatawarin ng tatay ko. Black Dragon Association? Sasabihin ko sa iyo, kahit ang tatay mo pa ang dumating, kung gusto kong baliin ang binti niya, kailangan niya pa rin ngumiti at magpasalamat sa akin. Pangako, ipapangako ko na mula ngayon, hindi na ulit. Bakit ka nakatayo diyan? Gusto mo pa bang imbitahan kita? Tita, totoo ba na ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Siyempre, kailan ka ba niloko ni tita? O President Su Xiaochen, umupo ka agad. Halika, umupo ka agad. Upo, 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 upo. Upo, upo, upo. Ay, halos nakalimutan ko ang mahalagang bagay. Pinuno mo, ginang mo, ngayon nandito ako, pangunahing may dalawang bagay. Sabihin mo po. Sabihin mo po. Ang una ay, para sa aking Ginoo, magdala ng dote. Ang pangalawa naman, ay gusto ng aming chairman at kanyang asawa, maghanap ng oras para imbitahan kayong dalawa na uminom ng tsaa. At pag-usapan ang kasal ni Xiao Chen at Xue. Mabuti. Ay mabuti. Napakabuti. Napakabuti. Aming si Xiao Xue, makapagpakasal kay Xiao Chen. Labis kaming natutuwa. Kung gayon, babalik na ako para ipasa ang pinapagawa. Kayong dalawa, ibaba ninyo ang mga gamit. Ito ay galing sa dinastiyang Nansong. Isang Hetian Suat Jadeguanyin. Ito ay mula sa panahon ni Qianlong. Ay isang jade mirror glazed vase. Aking lola sa tuhod. Hindi ba ito ang River and Spring Fishing Hermitage painting? Ang orihinal na gawa ni Huang Gongwang mula sa Yuan Dynasty.
Hindi ba sinabi na ito ay nawala na? Paano ito lumitaw dito? Bakit parang nalilito ako? Saktan mo ako! Saktan mo ako! Totoo to. Bawat isa sa mga kayamanan dito ay sobrang mahalaga. Sobrang mahalaga? Ito, magkano kaya ang magagastos dito? Ibig sabihin, talaga bang ako ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Xiao? Mabuti at nagustuhan ninyong dalawa. Batang Ginoo, kung gayon, babalik na ako. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Galingan mo. Paalam na. Hindi ka na ba uupo muna? Dahan-dahan sa paglakad. Dahan-dahan. Hindi pwede, pagkatapos nitong mangyari. Kailangan kong tawagan ang mga magulang ko para linawin. Chen, huwag ka nang tumayo. Umupo ka na anak. Pa, hindi mo na ba? Pinipigilan kami ni Xiao Chen? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Kailan ba pinigilan ni Papa? Sa simula pa lang, nakita ko na mahusay si Chen. Ang ating Five Legs Gang kung gusto nating umunlad at lumawak, kailangan natin ng tulad ni Chen na may kakayahan at may background na batang talento. Chen, huwag ka sanang magtampo. Ang tiyo mo. Mahina lang talaga ang bibig at hindi marunong magsalita. Okay lang po, tita. Chen, narinig ko kanina kay Chief Suna, ang mga in-laws pala ang nagpapunta sa inyong dalawa para kausapin kami. Tingnan mo ang nangyari. Ang mga in-laws ay sobrang abala. Kung magkikita, dapat kami ang bumisita sa inyo. Ang bilis magbago ng mukha ni Papa. Mas mabilis pa sa pagbuklat ng libro. Tama, Xiao Chen. Kailan ba natin makikilala ang mga biyenan? Sinabi ng tatay ko na gusto niyang makipagkita sa inyong dalawa, pero hindi niya pa sinasabi ang eksaktong oras. Tatawagan ko siya maya-maya para tanungin siya. Sasabihin ko sa inyo kapag naka-schedule na. Mabuti. Walang problema. Xiao Chen, ang mga biyenan ba ay may mga paborito para makapaghanda kami ng maliit na regalo bilang paggalang? Wala namang espesyal na hilig ang tatay ko. Magaan lang siyang pakisamahan. Kung gayon ay maghanda na kami. Maghanda ng maliit na regalo at saka kami makikipagkita sa mga biyenan. Halika. Maghanda na. Mag-usap kayo. Magkwentuhan lang kayo. Kuya Xiao, hindi ka ba nagtataka kung bakit itinatago sa iyo ng tiyo at tiya? Gusto ko rin sanang itanong iyan. Hindi ko alam kung naipadala na ni Wanqing ang regalo sa pamilya mo. Magiging maayos ba si Xiao Chen? Halos kalahating araw na, wala man lang balita. Sa tingin ko, sobra ka lang nag-aalala. Kasama na natin si Wanqing ng ilang dekada, alam niya ang gagawin. Isang maliit na bagay lang ang pagpadala ng regalo, ano pa ang problema ang mangyayari? Wanqing, sa wakas ay nakabalik ka. Kumusta? Naipadala mo ba ang handog? Naging maayos ba ang usapan ni Xiao Chen? Chairman, Madam, mayroon akong kailangang iulat sa inyo. Ang nobya ng Young Master ay ang anak ng Wu Hubang. Wu Hubang? Parang may ganoong maliit na gang. Kung gayon, kailangan ba nating tulungan sila? Pagdating ng panahon na lang. Nga pala, paano ang bagay na ipinagawa ko sa iyo? Huwag kang mag-alala, tiyak na magiging matagumpay ito. Sa huli, ang Wu Hubang, maliit na gang lang iyan. Para sa kanila, ang makasama ang Young Master ay isang napakagandang pagkakataon na. Mabuti naman. Hello, Ma? Tinatanong ng nanay ni Rong Shue, kailan kayo magkikita? Saan ang tagpuan? Anak, sa unang pagkakataon nakakain tayo kasama ang mga magulang ni Xiao Xue. Hindi tayo pwedeng mawalan ng disente at paggalang. Nga pala, tanungin mo si Xiao Oxue saan ang pinakamagarang lugar sa Jiangcheng.
Kung sa ganda, iyon ay tiyak na ang Cloud Top Palace na pag-aari ng Black Dragon Society. Walang makakapantay dito sa Jiangcheng. Ito ay ang Cloud Top Palace ng Black Dragon Society. Si. Kung gayon, ngayong gabi dito tayo sa Cloud Top Palace. Sabihin mo sa mga magulang ni Xiao Shui na huwag silang mawawala mamayang gabi. Si. Aba, tatay. Kayo. Mayroon ba kayong inililihim sa akin? Bakit naman? Ano naman ang ililihim namin ng nanay mo sa iyo? Pero sabi ng tita ko, ako raw ang tagapagmana ng pamilya Xiao na pinakamayaman sa Jingcheng. Pinapunta kita para magpanggap, hindi para ilantad ang lahat ng ari-arian. Chairman, ang sitwasyon noon ay hindi maiiwasan. Hello. Ama. Anak, mahaba ang kwento, mamayang gabi sa Summit Hotel, ipapaliwanag ko ng personal sa iyo. Sipo. Ganyan lang, ibaba ko na. Ikaw talaga, bakit ngayon ay paatras na ang iyong mga ginagawa, lalong nagiging hindi mapagkakatiwalaan? Paumanhin po, Chairman. Tama na, si Wan King. Para din ito sa ikabubuti ni Chen. Wan King, sige at magpatuloy ka sa iyong gawain. Opo. Ano ba talaga ang pinaplano ng aking tiyahin at ama? Isang malaking bagay. Siguro, gusto nila akong bigyan ng sorpresa mamaya. Kuya Xiao? Ngayon na alam mo na, ang iyong tunay na pagkatao, pakiramdam mo ba, hindi ako karapat-dapat sa iyo? Hindi. Kahit ano pa ang mangyari sa buhay na ito, ikinakabit ko na ang sarili ko sa iyo. Manugang kong si Chen. Tia, tinanong ko na ang aking mga magulang kanina. Sinabi nila na ngayong gabi, magkita-kita tayo sa Summit Hotel. Sa Summit Hotel. Magandang lugar iyon. Susundin natin ang mga kamag-anak. Umuwi na tayo at maghanda mamaya sa Summit Hotel na tayo. Tara. Tayo rin, umalis na tayo. Tatay, may malaking problema. Nagkakagulo ako. Tatay? Kakaiba. Wala pa ba si tatay? Tatay, may malaking problema. Nagkakagulo ako. Ano na naman ba ang ginulo mo? Tatay, nainsulto ko ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Tagapagmana ng mayamang pamilya sa Kyoto? Hindi. Kailan ka pa ba nasa Kyoto? Paano mo siya nainis? Tatay, ganito po kasi. Ngayon, pupunta sana ako sa Wuhugang para mag-propose. At maayos naman sana ang lahat. Kaso biglang sumulpot ang isang batang nagngangalang Xiao Chen. Pinipilit niya akong agawan ng kasal. Tapos, maya-maya dumating si Boss Su ng Xiao Group. Sabi niya ang batang ito daw ay ang tanging tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Ito, tapos pinangaralan niya ako. Niloloko ka lang siguro? Nasa Xiao Group ako ngayon. Naghihintay na makipag-usap kay Boss Su para sa kooperasyon. Walang nagsabing umalis siya sa kumpanya. Pero tatay, paano naman magkamukha ang dalawang taong ito? Alam ko na, tatay. Sigurado akong si Murong Shui ang haliparot na ito na nagbayad ng artista para magpanggap na si Boss Su at lokohin ako. Damn! Sabi ko na nga ba, paano naman magiging tagapagmana ng Xiao Group ang isang mabahong delivery boy? May lakas ng loob na lokohin ako, tatay. Sa ngayon, ganun muna. Manatili ka diyang tahimik. Hintayin mong matapos ko ang usapan namin ni Boss Su. Tatay, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Damn! May lakas ng loob na lokohin ako? Xiao Chen, ang kahihiyang ito. Tiyak na pagbabayaran mo ng 10 beses. 10 beses pa. Oh yeah. Manager Wang, dalhin mo agad ang lahat ng kasamahan at hintayin niyo ako sa harap ng Cloud Top Palace. Dali.
Hambog na bata. President Su, dumating ka na rin. Nampala. Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Ang batang lalaki sa larawan ay si Xiao Chen. Siya ang dahilan kung bakit ako napahiya sa 5 samahan ng lawa. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin ninyo. Kung makita ninyo ang batang ito, bugbugin ninyo siya hanggang mamatay? Naiintindihan ba ninyo? Opo, batang amo. Tiyo, Tia, narito na po tayo. Xiao Chen, nakaalis na ba ang mga kamag-anak? Kailangan ba na magpadala ako ng 2 tao para sunduin sila? Wag na po, Tiyo. Noong umalis kami, tinawagan ko na ang tatay ko. Dapat ay malapit na sila ngayon. Mama, Papa, bakit hindi muna tayo pumasok at maghintay? Pagdating ng tiyo at tiya, saka na lang natin sila sunduin ulit. Oo, kung gayon, pumasok na lang muna tayo at maghintay. Sige. Lao Xiao, tingnan mo. Paano ang suot ko? Bakit ka nagsuot ng ganyang kapansine-pansing damit? Hindi pa natin naihahayag ang lahat kay Xiao Chen. Ito, kapansine-pansin, 5 milyon lang ito isang set. Mula nang sanayin ng anak ko, lahat ng mga alahas ko, pati na ang mga damit na ito, nakaalikabok na lang. May gana ka pang sabihin na kapansine-pansin ako. Dinala mo na nga ang Guotay Limited Edition wine na nagkakahalaga ng 20 milyon bawat bote. Natatakot ka ba na hindi alam ng anak natin na mayaman tayo? Ano ang kinakatakutan mo? Hindi naman marunong kumilala ang anak ko. Makikilala ba niya? Hindi ba ito ang mas maganda? Pagdating ng oras na magtanong sila, sasabihin ko na ako mismo ang gumawa ng alak. Pwede rin. Bakit hindi pwede? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, bilisan mo at palitan mo ang damit na iyan. May mensahe si Xiao Chen. Sabi niya narating na nila ang Yunding Tiangong. Pinapunta na tayo ng mabilis. Bilisan na natin. Huwag nating paghintayin nang matagal ang mga kamag-anak. Palitan mo muna ang damit na iyan. Wala ng oras. Minamadali na tayo ni Xiao Chen. Tara na. Magandang araw, ilan kayo ngayon? Nagpa-reserve na ba kayo ng pribadong silid ng maaga? Opo, nagpa-reserve na ang tatay ko ngayon. Itong batang ito, hindi ba't siya ang taong pinahanap ni batang may-ari? Batang may-ari, ang target ay nasa labas ngayon, humihingi ng utos. Bantayan ninyo siya ng maigi. Huwag ninyong hayaang makatakas. Paparating ako ngayon kasama ang aking mga tauhan. Opo, batang may-ari. Mga Ginoo, hintayin niyo muna rito sa labas. Dapat masusing suriin ang pag-reserve ng silid bago kayo payagang pumasok. Si. Hintayin na lang muna namin dito sa labas. Hintayin? Tingnan natin kung saan ka makakatakbo ngayon. Mga kapatid, palibutan ninyo siya. Luye, ikaw na naman. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Ang batang ito ang nagpahamak sa akin sa wuhugang. Sinira ang aking plano. Kaya syempre, didisiplinahin ko siya ng maayos. Batang lalaki. Hindi mo siguro inakala na magkikita tayo agad, ano? Sa langit may daan pero hindi mo tinahak, sa impyerno walang pinto pero pilit kang pumasok, hindi ba? Nagtataka pa ako kung saan kita hahanapin. Pero heto't ikaw mismo ang lumapit. Maglakas loob kang saktan ako? Luye, ako lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Xiao, ang pinakamayamang pamilya sa Kyoto. Luye, huwag kang sumobra. Kung sasaktan mo si Xiao Chen, hinding-hindi ka patatawarin ng pamilya Xiao at ng Black Dragon Society. Ang tagapagmana ng pamilya Xiao, Murong Xue. Hindi pa ba kayo tapos mag-arte? Talaga bang itinuturing ninyo akong bata? Kahapon, para lang masuportahan siya, humanap ka ng isang tao na nagpanggap, nagkunwari bilang si General Manager Su. Akala mo ba hindi ko alam? Ano ka mo? Humanap ng artista na nagpanggap lang? Aktor. Aktor na nagkukunwari, Luye.
Ano ang pinagsasabi mo? Murong ex-Yue, pinoprotektahan mo pa rin siya, hindi ba? Si Tio, Tia, sabi ng tatay ko, noong panahong iyon, ang tunay na manager Su ay nasa kumpanya, nakikipag-ugnayan sa kanya para sa kooperasyon. Kung ang taong iyon ay hindi nagkukunwari. Kung gayon, gusto kong itanong, hindi na ba kayang maghati ng sarili ang manager Su? Pero ang mga regalong ipinadala, talagang totoo naman ah. Oo nga. Totoo nga ang lahat ng mga regalong iyon. Bawat isa ay napakamahal. Paano mo ipapaliwanag ito? Tio, kailangan pa ba itong itanong? Itong batang ito, sa kanyang kahirapan, makakakuha ba siya ng ganito kamahal na bagay? Sino ang nakakaalam kung saan niya iyon ninakaw? Kahit hindi ninakaw, iyan ay galing sa pagnanakaw niya sa libingan. Nagsisinungaling ka. Ang pamilya namin ay matapat na tao sa probinsya, nabubuhay sa pagsasaka. Paano kami mangungupit sa libingan? Tay, ang mga bagay na walang ebidensya, hindi mo pwedeng basta maniwala. Manahimik ka. Lumapit ka dito. Wrong, Shue. Aba, bata. Ang tapang mo. Naglakas loob kang lokohin ang Five Lakes Gang. Tiya, inilagay mo ako sa malaking gulo. Sabi ko na nga ba, ako na isang delivery man. Paano ako magiging tagapagmana ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya mula sa Kyoto? Ngayon tapos na. Nabuking sa harap ng lahat. Tio, halos makalimutan ko kung hindi mo sinabi. Itong batang ito, hindi lamang nagpanggap na tagapagmana ng pamilya Xiao, kundi niloko pa ang damdamin ni Rong Shue at nagnakaw pa ng mga cultural relic, ako. Ngayon, kailangan ko siyang turuan ng leksyon para mabulok siya sa kulungan. Ano yan? Ito ay libingang paninda. Kaya pala ang daming antigo, sabi ko. Tay, huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Luye, tigilan mo ang paninira rito. Ako? Ako ang naninira. Halika, sabihin mo sa kanya, saan galing ang mga bagay? Ako. Iminumungkahi kong tumawag ng pulis para siyasatin nila ito hanggang malaman ang totoo. Anong balak mo talaga? Ha? Gagamitin mo ang mga libingang paninda para isumpa kami? Kung ang mga bagay na ito ay tunay na nakuha sa pagnanakaw ng libingan, hinding-hindi ko ipapakasal sa iyo ang aking anak. Tito at tita, ang aming pamilya ay ordinaryong tao lang at malinis ang hangarin. Hinding-hindi kami gagawa ng pagnanakaw ng libingan. Kung hindi nakaw, edi ninakaw mo. Iyan ay paninirang puri. Ngayong ganito na ang sitwasyon, nagmamalaki ka pa rin, ano? Mga kapatid, patayin ninyo siya. Tigil. Mom, Dad. Anak, maayos ka lang ba? Ma, okay lang ako. Ay nako, akala ko kung sino. Magaganda pa naman ang kanilang kasuotan. Aha, ang mga magulang pala ng dukhang si Xiao Chen ang dumating. Tio, ang sinabi ko sa inyo kanina, hindi pa rin ba kayo naniniwala? Sa itsura pa lang nitong matandang ito, paanong magiging chairman siya ng Xiao Group? May itsura ba siyang pinakamayamang tao? Tungkol sa bagay na ito, kailangan mo talaga akong bigyan ng makatwirang paliwanag. Tay, anong paliwanag? Paliwanag. Naniniwala ako kay Xiao Chen. Ang pamilya nila ay tiyak na hindi ganoon. Tumahimik ka. Hindi mo pa lugar para makialam dito. Ma, ang mga regalong ibinigay ng tiyahin, lahat iyon ay binili natin. Natural, binili iyon ng ating pamilya. Kung hindi, saan pa manggagaling? Binili? Gaano naman kamahal iyon? Masyadong mahal, di ba? Mayaman ba talaga tayo? Binili ba talaga ito? Iyon ay mula sa Southern Song Dynasty, isang jade ite guanyin na taba ng tupa mula sa Hetian. Mula sa panahon ng Qianlong, isang jade clear glass bottle. Kayo ba ang mga biyenan? Tio, hindi ka naman siguro naniniwala na binili ito ng taong ito, di ba? Sa ganitong kahirap, kaya ba niya bumili niyan? Matandang hukluban, bingi ka ba sa kausap ko? Matandang siraulo, bingi ka ba't hindi mo ako pinapansin? Bastos na bata. Nagre-rebelde ka na ba? Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Ang aking itlog. Ilan pa naging ganito kalupit ang tatay ko? Ang tatay mo, ganyan talaga ang ugali. Ano pang ginagawa ninyo at nakatunganga?
Sige, sugurin ninyo ako. Patayin ninyo siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw. Ano pang ginagawa ninyo at nakatunganga? Sugod, sugod. Sandali. Luye, ito ay usapin lang natin dalawa. Walang kinalaman sa pamilya Xiao dahil ako ang may gawa nito. Pakiusap, palayain mo sila Tia Xiao. Pinapatawad ko sila dahil kay Murong Xue. Ano bang iniisip mo? Umalis ka na diyan. Kung hindi, maniwala ka't isasama ko kayong lahat sa wuhugang sa pagdidisiplina. Xiao Xue, manatili ka kay Xiao Chen upang hindi ka matalsikan ng dugo mamaya kung magkagulo. Xiao Xue, huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo ito sa tito mo. Ano pa ang hinihintay niyo? Sige, salakay. Ay, tatay, mag-ingat ka po. Lao Xiao, galing? Ang alamat ng pambihirang Thunder Kick technique, nabalitaan noon na ang matandang ginoo ng pamilya Xiao ay gamit ang sining na ito. Pinatahimik ang 13 gang ng Kyoto. Ang sining pandigma na ito ay tanging sa pamilya Xiao lamang. Siya nga ba talaga? Grabe naman ang tito ko. Ang tatay ko, talagang tago niya ito. Dati sa bahay, kahit isang flower pot, hindi niya mabuhat. Ngayon pala, Matandang siraulo, paano mo nagawang manggulo sa teritoryo ng Black Dragon Society? Gusto mo bang mamatay? Matanda, paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ng Black Dragon Society ko? Gusto mo na bang mamatay? Hoy, hoy, hoy! Ano ang gagawin mo? Ako ang batang amo ng Black Dragon Society. Ayaw mo na bang mabuhay? Black Dragon Society, isang maliit na gang na hindi ko man lang narinig. Noong araw na naglalagalag ako, hindi pa ipinapanganak ang tatay mo. Sige, may tapang ka. Hindi ka pa maglakas loob na hayaan akong tumawag ng isang tao. Tapos, katapusan mo na. See? Bibigyan kita ng 10 minuto para tawagan mo ang lahat ng mga nasa likod mo. Siya, ikaw ang nagsabi niyan. Hello, Manager Wang. Agad na dalhin ang lahat ng mga kapatid. Pumunta ka sa Cloud Top Palace. Bilisan mo. Hintayin mo lang. Kapag dumating ang mga tao ko, kayong lahat, ay ihahagis ko sa ilog para ipakain sa isda. Siya, ihintayin ko. Tito, bakit hindi na lang kayo umalis agad? Hindi natin sila kayang kalabanin. Narinig ko na noong nakaraang beses na may nagalit sa kanila. Pinutol ang kanilang mga litid at itinapon sa ilog para ipakain sa isda. Oo nga, tatay, huwag kang magpadalos-dalos. Xiao Xue, huwag kang mag-alala sa akin. Isang grupo lang sila ng mga baguhan na siga. Ayos lang. Tatay, tulungan mo akong kumbinsihin si Tito Xiao. Hindi yata pakitang tao ang nakakatakot na mukha ng tatay niya. Hindi pwede. Kailangan kong mas pagmasdan pa itong si Xiao Chen kung tunay nga ba siyang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya Xiao o nagpapanggap lang. Huwag magmadali. Tingnan muna ang sitwasyon. Ay, tatay. May 1 minuto pa. Kung ang kakampi mo ay hindi pa dumating sa oras na iyon, huwag kang magtataka kung hindi kita patatawarin. Young Master, narito na lahat ng mga kapatid. Mag-utos ka lang. Itong 2 asong basura, durugin niyo sila at ipakain sa aso. Young Master, itong matandang to ba? Tama, siya nga. Mga kapatid, sino mang makakabali ng mga kamay at paa ng matandang ito ngayon? Bibigyan ko siya ng 1 milyong kabuya. Mga kapatid, kunin niyo ang inyong mga gamit. Bugbugin niyo sila hanggang mamatay. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na galawin ng tatay ko. Anak, pumunta ka sa gilid. Itong iilang bubwit, gusto nila akong galawin. Hindi pa sila karapat-dapat. Matandang matigas pa rin ang dila. Maya-maya iiyak ka at magmamakaawa. Nanay? Anak, manood ka lang ng magandang palabas. Ano? May hakain. Ako, ang matandang lalaki, nagpagalagala na sa mundo ng 30 taon, ilan na ang gustong gumalaw sa akin, at ano ang resulta, buhay pa rin ako at maayos. Itong iilang bubwit ninyo, hindi pa kayo karapat-dapat. Sa inyong ilang mga walang kwenta, hindi kayo karapat-dapat. Pa, huwag ka namang ganyan. Ang dami nila. Kung ganyan kakatigas ang ulo, malaki ang lugi mo. Matandang hukluban, alam kong mayroon kang kakayahan, pero hindi na ako naniniwala. Ngayon mag-isa ka lang. Kaya mo bang talunin kaming lahat? Ang dami namin. Mamamatay ka ngayon. Gusto mong magbilang ng tao, ano? Maniniwala ka ba na ang tatawagin ko
ay kayang takutin kayo hanggang sa maihi kayo. Manager Wang, narinig mo ba ang sinasabi ng matandang ito? Young Master, sabi niya sa isang tawag, kaya niya kaming lahat takutin hanggang sa maihi. Malapit na siyang mamatay, pero matigas pa rin ang dila niya. Mabuti na rin. Ngayon ipapakita ko sa iyo, dahil makapal ang mukha mo. Ipapapanood ko sa iyo mismo kung paano kahiyain. Kanina binigyan mo ako ng 10 minuto, hindi ba? Ngayon bibigyan din kita ng 10 minuto. Tumawag ka ng tao. Tingnan nga natin kung sino ang mangmang na mga has na lumaban sa Black Dragon Gang. Bata, sana mamaya matigas pa rin ang dila mo. Presidente Su, ang pagkakataon na makipag-partner sa Grupo Xiao ay isang malaking karangalan para sa aming samahang Black Dragon. Ako si Lu Zhengguo, sa mundo ng negosyo, nagpakahirap ng matagal na panahon. Ang pinahahalagahan ko ay katapatan at dangal. Alam ko kung gaano kataas ang posisyon ng Grupo Xiao sa industriya. Kapag naiselyo natin ang kasunduan, tiyak na uunahin namin ang interes ng Grupo Xiao. At hinding-hindi kami magpapabaya. Presidente Su, makakaasa po kayo rito. Sang-ayon ako sa prinsipyo mo, Pangulo Lu. Kung ganito kalaki ang sinseridad ng samahang Black Dragon, kung gayon, ang kontratang ito, hello, Tagapangulo. Wanching, may mga taong nagyayabang ng dami nila dito ngayon. Binibigyan kita ng 10 minuto para dalhin lahat ng mga kasama at rumadyo sa harap ng Yunding Tiangong. Xiao Chen, kanino ba tumatawag si Tito? Hindi ko rin alam. Malamang kay tita ko. Yunding Tiangong? Sige, naiintindihan ko, Tagapangulo. Yunding Tiangong. Jianglong, inuutusan kitang tipunin agad ang lahat ng tao. Tumakbo papunta sa Yunding Tiangong. May oras kang 8 minuto. Presidente Su, ano bang nangyayari? May nag-iingay ba roon ng sadya para hadlangan ang samahang Black Dragon? Ay Presidente Su, huwag po kayong magkamali ng isip. Ang ibig kong sabihin, ang Yunding Tiangong ay hotel ng samahang Black Dragon. Dito sa Jiangcheng, medyo kabisado ko ang lugar. Baka mas mabuting ihatid ko kayo. Ilang minuto lang ang biyahe. Ayos lang, tayo na. Mauna po kayo. Matanda, malapit na ang 10 minuto. Nasaan ang pinapatawag mo? Bakit walang dumating? Hindi kaya takot silang dumating? Huwag masyadong maging mayabang ang mga kabataan, Xiao Qishan. Kung hindi magiging mapagmataas, matatawag bang kabataan? Sasabihin ko sa inyo, sa Jiangcheng, ang Black Dragon Gang ang pinakamakapangyarihan. Kahit tawagin ninyo pa ang pinakamataas na pinuno ngayon, hindi kayo maililigtas. Batang amo, sa tingin ko, nagpapanggap lang sila para makahingi ng oras at humaba pa ang buhay. Wala silang matatawag na tao. Kung malapit na ang oras, mga kapatid, simulan na natin. Sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw? Tigilan nyo. Tita. Tatay, dumating ka rin sa wakas. Sila ang nanakit sa mga tauhan natin at sinira ang itlog ng anak mo. Ayos lang ba ang itlog? Ginang Chairman, ayos lang ba kayo? Hindi kaya ito ang pinakamayaman na nagtago ng mahigit 20 taon ang pinuno ng pamilya Xiao, si Xiao Qishan. Kung gayon ang anak ko, ang sinabi niya sa akin sa telepono kanina, hindi kaya. Mga hamak na tao lamang sila, hindi kami masusugatan. Late spring, hindi ko na kailangan ituro sa'yo kung ano ang gagawin, tama? Chairman, huwag kang mag-alala. Tiyak na masisiyahan ka. Mag-arte ka pa, sige. Chairman pa ng Xiao Group po eh. Tatay, ang babaeng ito, siya ang aktres na sinasabi ko sa iyo. Ikaw, bakit kasama mo siya? Bata, tumahimik ka. Anak na walang hiya, tumigil ka. Bakit mo ako sinasaktan, tatay? Ay. Sasaktan ka? Gusto kitang patayin.
Pati ba naman ang chairman ng Xiao Group ay nilalapastangan mo? Ayaw mo na bang mabuhay? Chairman ng Xiao Group? Ito? Ano? Tatay? Ako? Totoo bang ako ang tagapagmana ng Xiao Group? Tama anak, umabot na sa ganito ang sitwasyon. Hindi ka na itatago ng nanay at tatay. Ikaw nga, ang tagapagmana ng number 1 na marangyang pamilya sa Kyoto. Chairman, ibig sabihin ba totoo ang lahat ng sinasabi ni Xiao Chen? Sabi ko na nga ba, ito mga artifact na mahirap kunin kahit sa pinakamagaling na auction house, paanong nakuha sa pagnanakaw sa libingan. Nilikha lang pala ng asong halimaw na ito, sinisiraan si Chen Chen natin. Nanay, tatay. Ngayon maniniwala na kayo, di ba? Matagal ko nang sinabi. Oo. Ang anak ko pa rin pala, may pananaw. Sabi ko na nga ba itong Thunder Leg style ay orihinal na nilikha ng pamilya Xiao. Siya nga pala talaga ang pinuno ng pamilya Xiao. Ito ay magiging interesante. Kung ganoon, ako ang nagkamali kanina? Sino ang nagsabi kanina? Na itatapon kami sa ilog para ipakain sa isda? Matigas pa rin ang ulo? Xiao Chen, sabihin mo, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Ako. Luye? Chairman, huli po kami? Palibutan niyo ang lugar na ito. Ang mga nagpahiyang sa amin kanina, walang sino man ang makakatakas. Opo, Chairman. Bata, sino ang nagsabi kanina na mas marami ang tao ko? Tatay. Ikaw na, suwail na anak. Hindi ka pa baluluhod kay Chairman Xiao at kay Young Master Xiao para maghingi ng tawad. Kung hindi ka patatawarin ni Chairman Xiao, hindi magiging maganda ang buhay mo. Hindi na kailangan ang tawad. Wan Qing. Mula ngayon, ayoko nang marinig ang pangalang Black Dragon Chamber of Commerce na iyan. Opo, Chairman. Chairman Xiao, pakiusap, magpakita ka ng awa. Simula ngayon, aayusin ko talaga ang pagdidisiplina sa suwail na anak na ito. Hinding-hindi na. Wala na kayong kinabukasan. Zhang Long, Zhao Hu. Opo. Director Xiao, hindi ito kasalanan ko, siya lang ang nagpilit sa akin na gawin ito. Kung alam ko lang ang pagkatao mo, kahit bigyan mo pa ako ng daang tapang, hindi ko gugustuhin sumuway. Nagsisinungaling ka. Ginawa mo ito para lang mapalapit sa akin. Iyon ang dahilan. Hindi po. Director Xiao, pakiusap, kaawaan mo po ako, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. May matatanda akong inaalagaan at mga bata sa bahay. Kung may mangyari sa akin, hindi na makakabuhay ang buong pamilya ko. Tama, Director Xiao. Nalinlang lang po kami. Siya lang po ang nag-utos sa amin. Naghahanap lang po kami ng trabaho. Pakiusap, Director Xiao. Kaawaan mo po kami. Oo. Siya lang po ang may gawa. Pakiusap, Director Xiao. Maging mapagbigay po kayo, palayain mo po kami. Ito ay alitan ng dalawang pamilya, wala kayong kinalaman. Ayaw din naming pahirapan kayo. Kaya kung matalino kayo, lumayas na kayo. Tama, Director Xiao. Kung pagbibigyan mo kami, ang Black Dragon Society ko ay susunod sa lahat ng iyong utos at magiging iyong tapat na alipin. Handa akong maglingkod sa inyo. Ano ba ang ginawa mo noon? Ikaw na asong gago. Pinatawad ni Ginang Xiao ang buhay ninyong dalawang aso. Iyan ay pagbibigay na ng espesyal na pabor. Mula ngayon, wala ng Black Dragon Society sa Jiangcheng. Kayo dalawa, itapon ninyo sila. Kung gaano kalayo ang kaya ninyo. Opo. Ginang Xiao, pakiusap, maging mahinahon kayo, palayain nyo kami, Ginang Xiao. Rong Shue, dahil sa panunuyo ko sa iyo sa loob ng napakaraming taon, pwede mo ba akong ipakiusap? Rong Shue. Pakiusap, biyan ng lalaki, biyan ng babae. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at pag-usapan ang kasal ng mga bata? Oo nga. Tayo.
Bilang isang pamilya, umakyat tayo at umupo para magkwentuhan ng matagal. Pumili tayo ng magandang araw para maayos na ang kasal ng mga bata. Mabuti, mabuti. Pasok, mga biyenan. Biyenang lalaki, pasok po. Wanking, kukunin mo ang alak ko sa kotse. Ngayon, ako at ang aking biyenan, magiinuman tayo hanggang sa hindi na makatayo. Ay, Xiaochen, anong nangyari sa'yo? Bakit ninyo itinago sa akin? Xiaoxian, patawad. Matagal namin itong itinago sa'yo. Ito rin ang lumang panuntunan ng ating pamilya Xiao. Ang pamilya Xiao, ang pinakaayaw, ay ang mga inapo, na masanay sa luho at makalimot sa pinagmulan. Dapat kang maghintay hanggang sa araw ng iyong kasal para formal na ibunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Oo nga, Xiaoxian. Alam ni tatay na maririnig mo ang balitang ito at mahirap para sa iyo na tanggapin. Pero kailangan mong intindihin sa loob ng maraming taon. Ang dahilan kung bakit namin itinago ang aming pagkatao ay gusto namin na ikaw, nang walang proteksyon ng karangalan ng pamilya, matutong maging malaya at maintindihan ang hirap at ginhawa ng buhay. Tanging sa pagdanas ng matinding pagsubok sa hinaharap, mo lang tunay na makakaya ang responsibilidad ng pamilya. Xiaochen, sana maintindihan mo talaga ang aming mabuting intensyon. Xiaoxian, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ito ngayon, pero ang chairman at ang misis, sa loob ng maraming taon na itinago ang kanilang pagkatao, ay para sa iyong ikabubuti. Kung gayon, ang lahat ng nangyari kanina ay puro kasinungalingan, tama? Hindi ka naman talaga ang tiyahin ko. Gusto kong mapag-isa. Xiaochen, Tito at tita, umakyat na lang po muna kayo. Titingnan ko po si Kuya Xiao. Xiaoxue, bilisan mo. kasalanan mo. Kung hindi dahil sa pagpilit mong sundin ang lumang patakaran, magiging ganito ba si Xiaochen? Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari kay Xiaochen, hindi pa tayo tapos. Sige na, sige na. Alam kong nagkamali ako. Kasama naman si Xiaoxue. Walang mangyayaring masama. Wan King, bilisan mo. Sumunod ka at tingnan mo. Si Xiaoxue ay mabait na bata. Pero babae lang siya. Ngayon, emosyonal si Xiaochen. Hindi siya mapipigilan ng isang batang babae. Opo, Mrs. Mabuti, huwag ka nang maging ganyan. Ginagawa ito ni Tiyo at Tia. Lahat ay para sa iyong kapakanan. Isipin mo, pwede sana silang mamuhay ng marangya, pero pinili nilang itago ang kanilang pagkatao para sa iyo. Nagsisikap para sa pang-araw-araw na pangangailangan, sinamahan kang lumaki. Sinamahan kang maging ordinaryong tao. Ang sakripisyong ito ni Tiyo at Tia ay napakadakila. Ako. Alam kong sila ay para sa aking kapakanan. Para sa akin, handa silang isuko ang marangyang buhay. At natatakot akong biguin ang kanilang pag-asa. Kuya Xiao, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa puso ko, ikaw ang palaging pinakamagaling. Naniniwala ako na magiging pagmamalaki ka rin ni Tiyo at Tia. Ikaw? Talaga bang ganyan ang tingin mo? Alam mo, bakit kita gusto? Naaalala mo pa ba 5 taon na ang nakakaraan? Noong nasa eskwelahan, ikaw, ipinagtanggol mo ang isang babae. Huwag kang matakot, tumayo ka sa likod ko, poprotektahan kita. Ikaw ang babaeng iyon. Mula noon, gusto na kita. Sa mga taong ito, hinanap kita. Hanggang sa isang araw, sa wakas ay nakita kita sa daan. Sakto na nandoon din ang mga tao ng wuhugang, kaya pinasama ko sila sa isang dula. Hindi nakakapagtaka na noong nakaraang beses tinulak ko sila, natakot sila at tumakbo. Ikaw pala ang tumulong sa akin sa likod. Yung Xue. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Lagi akong sasama sa iyo. Xiaochen,
Pasensya na, ang chairman at ang asawa niya ay nag-aalala, kaya pinapunta nila ako para tingnan. Ituloy niyo lang, ituloy niyo. Alis na ako. Kung gayon, tara na rin tayo. Baka maghintay ng matagal ang tito at tita. Ay, sige. Chairman. Kumpare, ito ang iinumin natin ngayong gabi. Iyon, kumpare, isa ba itong uri ng sarsa? Chairman, Anak. Ayos ka lang ba? Tatay. Nanay. Kanina lang, naging padalos-dalos ako. Pakiramdam ko lang, may utang na loob ako sa inyo. Anak, hindi ka na ba galit sa tatay? Tatay, nanay. Alam kong para sa ikabubuti ko ang ginagawa nyo. Gusto kong sabihin sa inyo. Salamat sa inyong pagod. Magaling. Sa ganitong paraan, hindi na sayang ang lahat ng mga taon ng aking matinding pagpapagal para sa iyo. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang pagiging tagapagmana ay medyo maganda. Inggit na inggit ako. Hindi ko inaasahan na ang ating maliit na angkan ay mararating din ang araw na ito na kapagpakasal tayo sa pandaigdigang pamilya Xiao na siyang nangunguna. Ay nako, nililingap tayo ng langit. Hindi ba umunlad ang ating Five Lakes Gang? Umunlad tayo. Tito at tita. Abay, Hija. Sa puntong ito, tito at tita pa rin ba ang tawag mo? Tatay. Nanay. Biyena na lalaki, biyena na babae. Napalamig sa labas ngayon, huwag na tayong tumayo sa pinto. Tara pasok tayo para makapag-usap ng mahinahon. Chairman, kung gayon, babalik na lang ako sa kumpanya. Sige, bumalik ka na. Biyenan na lalaki, Tara. Mr. Fang, ang aming Black Dragon Gang at ang inyong Nine Dragons Hall ay matagal nang magkaibigan ng pamilya. Pakiusap, tulungan mo ako. Tama. Layuan mo ako. Chairman Xiao, maglakas loob din kayong galitin? Huwag mo sabihin na tayong dalawa lang ang magkaibigan ng pamilya. Kahit ang Diyos pa ang dumating, hindi niya kayo maililigtas na mag-ama. Kung maglakas loob ka pang mag-ingay dito, maniwala ka man o hindi, diretso kong itapon kayo para ipakain sa mga aso. Mare Fang, Mia Fang. Tatay. Huwag mo siyang pakiusapan. Hindi siya karapat-dapat na pakiusapan mo. Tatay. Ang aming Black Dragon Gang ay wala ng pagpipilian. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw na walang kakayahang magtagumpay at mahusay sa pagkasira ng mga bagay. Patuloy kang gumagawa ng gulo para sa akin. Murong Shue, Xiao Chen, ang kahihiyan ngayon. Siguradong pagbabayaran niyo ng dugo. Aba, ang pamilyang ito, buo na rin. Bienan, tayo'y magkasama, mag-toast. Halika. Siba. Halika. Cheers. Bienan, paparating na ang bagong taon. Naisip ko, bakit hindi ang kasal ng mga bata ay ilagay sa bagong taon? Pagpapaalam sa luma, pagsalubong sa bago, ito ay doble ang kaligayahan. Tama. Tingnan mo, ano sa palagay mo? Sa tingin ko rin. Ilagay sa bagong taon. May kapaskuhan at kasayahan. Doble ang kaligayahan. Oo. Magandang araw ang bagong taon. Ang araw na ito, masuwerte at masaya. Kaya, kung walang tutol ang dalawang bata, ito na ang desisyon. Mabuti. Maganda ang mungkahi ng aking biyenan. Ang bagong taon ay simula ng bagong taon at sumasagisag din na magkakaroon ng magandang kapalaran ang mga bata. Sa ganoong paraan, para sa lahat ay isang napakakumpletong bagay. Wala akong tutol. Xiao Chen, Xiao Xue, kayong dalawa, may gusto pa ba kayong sabihin? Kami, susunod sa inyo. Opo, tatay. Tito, tita.
sa ganito kalaking bagay. Susundin namin ang inyong mga plano. Mabuti? Halika. Ngayon ay iinuman natin to hanggang sa magsawa tayo. Sige, Tara. Tara. Punta lang ako sa banyo. Luye, sabi ko sa'yo, hindi ka ba talaga titigil? Rong Shue. Isa akong bastardo. Pero ngayon talaga akong nasa huling baraha na. Ngayon ang Xiao Corporation, ako at ang aking ama, ang aming bank card assets, lahat ay na-freeze. Ano ngayon ang pakialam ko? Kasalanan mo yan. Tigilan mo na ako, okay? Ako, alam kong nararapat lang sa akin. Rong Shue, pwede mo bang isipin na matagal na tayong magkababata at noon pa man tunay ang aking pag-aalala para sa iyo? Pautangin mo naman ako ng pera? Rong Shue, parang awa mo na, okay? Ako, ngayon, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Ang aking ama, dahil sa pangyayaring ito, hindi niya kinaya ang dagok at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ipinapangako ko sa iyo, kapag ipinautang mo sa akin ang pera, hindi na talaga kita gagambalain ikaw at si Xiao Chen. Ako, aalagaan ko rin ng maayos ang aking ama. Kapag nagkaroon ako ng pera, ibabalik ko agad sa iyo. Magkano ang kailangan mo? Magkano? 100,000. 100,000 lang na cash ang kailangan ko. Rong Shue, huwag mong hayaang malaman ito ng iba. Ngayon ang Xiao Corporation ang nagtutulak sa amin, sa dulo ng aming lubid, pati na rin. Ang aming mga kaaway ay hinahanap din kami. Kung sakaling madiskubre tayo, siguradong papatayin nila tayo. Luye, huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo. Gusto mo lang akong lokohin at pagkatapos ay pagsasamantalahan ako, tama? Rong Shue, ngayon ay para akong asong nawawala. Paano ko magagawang pagsamantalahan ka? Sumusumpa ako, hanggat ipahiram mo sa amin ang pera, agad-agad akong aalis kasama ang tatay ko sa Jiangcheng. Kung may kahit isang salitang kasinungalingan ako, sana ako'y tamaan ng kidlat at hindi maging maganda ang aking katapusan. Binabalaan kita? Huwag kang magloko sa akin. Opo. Tatay, nagawa ko. Dahan-dahan po, tatay. Salamat sa inyong pagod. Bakit ang tagal mo? Snow. Dumating ka sa tamang oras. Ihatid mo ang tito at tita mo. Tara na. Tara na, in-laws. Ingat po kayo. Uuwi na po kami bilas-bilas sa 7 araw sa Cloudtop Palace. Magkita-kita tayo doon. In-laws, huwag na kayong magsalita. Lahat ng masasabi, maibuod sa 2 salita. Napakagaling. Sumakay ka na. Siya. Alis na po. Tingnan mo, sabi ko huwag kang uminom ng marami, nalasing ka na naman. Ngayon ay masaya lang naman. Mahal, umuwi na rin tayo. Ay naku, mag-ingat ka sa paglalakad. Rong Shue, nandito ka na. Dali, pasok po. Hindi na ako uupo. Ang 100,000 ito dahil ito sa matagal na nating pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Salamat, Rong Shue. Luye. Anong ginagawa mo?
Bitawan mo ako. Anong ginagawa ko? Murong Shue, may gana ka pang magtanong? Kung hindi dahil sa iyo at sa walang kwentang si Xiao Chen, magiging ganito ba ako? Luya, bakit mo ako niloko? Hindi mo ba sinabi na ang tatay mo? Niloko ka? Iyon ay dahil madali kang lokohin. Kung hindi kami nagkunwari na naaawa, paano ka namin mapapunta rito? Hindi ninyo kami hinayaang mabuhay ng payapa, kaya ngayon, walang sinuman ang makakaalis dito. Murong Shue, napakamayabang mo talaga. Ito ang dinamita na nakuha ko mula sa construction site. May 2 kable sa itaas, isang pula, isang itim. Mamaya, paparatingin ko si Xiao Chen at siya ang magpuputol. Kung tama ang putol, buhay kang aalis. Kung mali ang putol, kayong dalawa ay sasabog at magiging laman. At maging abo, Luye, buwisit ka. Nakauwi ka na ba, Rongxue? Oy, Xiao Chen. Luye! Ang telepono ni Rongxue, bakit nasa iyo? Luye! Ang cellphone ni Rongxue, bakit nasa iyo? Xiao Chen. Rongxue! Ano sa tingin mo? Rongxue! Luye, huwag mo siyang hawakan. Kung hindi, siguradong patay ka. Wala pa naman siyang nangyayari ngayon. Pero mamaya, kung may mangyari sa kanya, iyon ay depende sa ipapakita mo. Luye, huwag mo siyang galawin. Ano man ang gusto mo, papayag ako. Pakawalan mo siya. Ano man ang problema mo, sa akin ka magalit. Si, ipadala mo ang 10 bilyong piso sa aking card at pakakawalan ko siya. Sige, pumapayag ako. Ngunit kapag nagtangka kang manlinlang, hindi kita patatawarin. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, kaming dalawa ay nasa lumang pabrika sa kanlurang bahagi ng lungsod na ito. Tandaan mo, mag-isa ka lang na pumunta. Bukod pa rito, 30 minuto lang ang ibibigay ko sa iyo. Luye, sinasabi ko sa iyo, Luye. Tita, bilisan mo at magpadala ng 10 bilyong piso sa account ni Luye. Bilisan mo. $10 bilyon. Tatay, talaga nga palang 10 bilyong piso. Ang 10 bilyong pisong ito, tayong dalawa ng anak mo, hindi ito mauubos sa buong buhay natin. Hindi ko akalain, ang batang babae na ito ay mahalaga pala. Luye, sinabi ko na sa'yo dati, mas 1,000 beses na mas mahusay si Kuya Xiao kaysa sa'yo, na umaasa lang sa suporta ng pamilya. 1,000 beses na mas mahusay, 10,000 beses. Inakala mo bang lahat ng tao ay kagaya mo, na puro pera lang ang nakikita, at puno ng maruruming plano ang puso? Tumahimik ka. Hindi mo siguro iniisip na kapag dumating ang inutil na iyon, ay mabubuhay ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kapag dumating siya, pareho kayong mamamatay. Mamamatay kayong dalawa kapag dumating siya. Murong Shue, hindi ba mahal na mahal ka ng Kuya Xiao mo? Gusto kong makita. Ngayon kung maglakas loob siyang isakripisyo ang buhay ninyong dalawa. Kuya Xiao, huwag kang lumapit. Luye, hayop ka. Ano ang pinangako mo sa akin sa telepono? Nakakuha ka na ng pera, kaya dapat mong palayain si Rongxue. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi naman ako sumira sa usapan. Hindi ba siya ligtas ngayon? Pero, kung makalabas pa siya ng buhay, hindi na namin problema yan. Nakadepende sa iyo. Hindi ba't sinabi mong mahal na mahal mo siya? Hindi ba't bibigyan mo siya ng 100 bilyon? Ngayon sa bagay na yun may 2 linya, isang pula, isang itim. Kung tama ang putol, makakaalis kayong buhay na 2. Kung mali ang putol, sasabog kayong 2 at magiging durog. Kaya't, ang romantiko. Luye, hayop ka! Rongxue,
Kuya Xiao, Young Master Xiao, huwag kang magalit. Nagmamadali ang oras. 10 minuto na lang ang natitira. Anak, ang galing mo diyan ha? Binata, may 10 minuto ka pa. Pagdating ng 10 minuto, baboom, ang babae mo ay sasabog at magiging pulbos. huwag mo silang pakinggan, Xiao. Ako na lang ang puputol. Munong Sue, hindi mo siguro balak na ikaw mismo ang puputol, tama? Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang bagay na iyon ay hindi ordinaryong lubid, iyon ay may espesyal na pindutan. Sa sandaling binuksan mo ito, sasabog din ang bomba. Luye, linti ka. Yongsue! Kumalma ka. Sila ay nagpapagalit lamang sa atin upang tayo ay malito. Yongsue, huminga ka ng malalim, manatiling kalmado, huwag kang mag-alala, may maisip akong paraan. Sir Su, natagpuan. Ito ay ang abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod. Kayong dalawa, dalhin agad ang mga tauhan doon. Ingat lang at baka magulat ang mga ahas. Opo, Sir Su. Chairman, emergency. 20 minuto na ang nakalipas. Inutusan ako ng binata na maglagay ng 10 bilyong pesos sa account ni Luye. Pakiramdam ko may mali, kaya inutusan ko sina Jiang Long at Zhao Hu na bantayan ang binata gamit ang drone. Kanina lang sa abandonadong pabrika sa kanlurang lungsod, nakita namin ang binata, kasama rin si Miss Mu. Sige, aabisuhan ko kaagad ang wuhugang. Kuya Xiao, umalis ka na. Kung hindi ka aalis, mauubusan tayo ng oras. Itong si Xiao Chen, sa buong buhay ko, wala akong iniiwang babae para tumakas mag-isa. Kahit mamatay pa, sasama ako sa'yo. Pero ayaw kong mamatay ka. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sila pinaniwalaan ng madali. Ako ang dahilan ng iyong paghihirap. Pakiusap ko. Umalis ka na, ha? Tunay ngang isang pusong baliw sila, ano? Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin ng malungkot na pagganap, ha? Xiao Chen, may 10 segundo ka pa. Ikaw na duwag. Hindi ka ba nangahas na putulin ito? Walang nangyaring masama kay Rong Shue. Walang nangyaring masama. Nakakatuwa. Talagang nakakatuwa. Ngayon, Maaari mo na ba kaming paalisin? Xiao Chen, natakot ka ba sa bomba at nawala sa katinuan? Papakawalan ko kayo? Papakawalan ko kayo para balikan nyo kami at maghiganti. Napakatuwa kanina. Ngunit, hindi pa ako nagsasawa. Paano kung ganito, maglaro tayo ulit, basta manalo kayo. Papakawalan ko kayo. Luye, gago ka! Lalabanan kita. Kuya Xiao, ayos ka lang? Luye, kung matapang ka, pakawalan mo ako. Kung may kakayahan ka, sa akin ka na lang lumaban. Luye, kung matapang ka, bitawan mo ako. Lahat ng galit mo sa akin ibuhos mo. Ginoong Xiao, nagmamadali ka ba para mamatay? Huwag kang masyadong atat. Hindi mo siguro naisip na ang bombang iyon kanina ay iyon na ang lahat. Dito sa ilalim, may isa pang mas maganda. Sa isang pindot ko lang, agad ko kayong sasabugin at magiging abo. Luye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gawin? Siyempre, maglaro tayo. Nanalo ka kanina, patunay na mapalad ka. Magpalit tayo ng laro ngayon. Basta't makipaglaro kayo sa akin at sundin ang aking mga utos. Kung hindi, ibababa ko kayo sa impyerno. Kuya Xiao, huwag kang pumayag. Sige.
Pumapayag ako. Kuya Xiao, Tama yan. Ang matalino ay ang marunong umangkop. Itali ang sarili ninyong mga paa. Kung magtatangka kayong gumawa ng kalokohan, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. huwag, Bakit kayo nakatayo lang? Bilisan ninyo. huwag, huwag. Huwag. Lumakad kayo ng maayos? Napakatagal naman. Tayo na. Luye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Halika. Luye, bitawan mo siya. Gago ka. Kung may problema ka, ako na lang ang harapin mo. Kayo, bakit kayo ganyan ka-emosyonal? Hindi ba tayo nagkasundo na maglalaro tayo? Ngayon, ikaw naman ang puputol at ikaw naman, Mushwe, ay manonood sa gilid. Hindi ba iyon mas romantiko? Hindi ba? Huwag, Kuya Xiao. Siya. Opisyal nang magsisimula ang laro ngayon. Ay, oo nga pala, isang paalala lang, ang mga kable na ito ay 2 pang mas marami kaysa doon sa dinamita kanina. Ibig sabihin, Xiao da Xiao. Ngayon ay mayroon kang 25% ng pagkakataong mabuhay. Xiao da Xiao, good luck sa iyo. Huwag, Kuya Xiao. Ayokong may mangyari sa'yo. Lumakad ka ng maayos? Luye, isa kang halimaw na walang puso. Ron Xue, huwag kang mag-alala. Mabubuhay ako at pakakasalan kita. Xiao Chen? Xiao Chen. Xiao Xue. Huwag kayong lumapit. Kinabahan ako. Akala ko kung sino na. Anak, Lu Zhengguo, bitawan mo ang anak ko. Kung may sama ka ng loob, sa akin mo ibuhos. Sa iyo? Xiao Qishan, noong sinira mo ang pamilya at buhay ko, nang nawalan ako ng karangalan, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi kami kikilos. Talagang hindi. Dumating na, buti at dumating silang lahat. Para hindi na ako isa-isang kumuha ng litrato at ipapadala sa inyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyong mga VIP na makikita ninyo na ang sarili ninyong anak ay magiging pira-piraso. Ang anak niya ay naging tad-tad na laman. huwag, huwag. Lu Zhengguo, Luye, may panahon pa kayong umatras ngayon. Tama, tama. Hanggat pinakawalan ninyo si Xiao Chen at Xiao Xue, pwede naming kalimutan ang lahat. Ano man ang gusto ninyo, ibibigay namin sa inyo. Ginang, Huwag ninyo akong lokohin dito. Papatayin ko na silang dalawa. Palalampasin niyo ba ako? Naabot na ang puntong ito, kayo ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa inyong Xiao Group na gustong wasakin ang aming Black Dragon Chamber of Commerce, ako at ang aking anak, paano kami napunta sa ganoong kalagayan? Tama, huli na. Huli na ang lahat. Kayong mga mapagkunwari, tigilan ninyo na ang pagpapakitang tao. May kalahati pang minuto. Gusto kong masaksihan ninyo kung paano magiging tad-tad na laman ang sarili ninyong anak. Wag, wag. Mama, Papa, ang anak ninyo ay hindi karapat-dapat. Hindi ko na kayo mapagsisilbihan hanggang sa katapusan. Xiaohan? Xiaohan? Ang pula ay ang death line, ang dilaw ay ang trap line, ang berde ay ang interference line, ang itim ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. Xiao Chen, gupitin mo ang itim. Imposible. Talagang imposible. Paano mo iyan nagawang gupitin ng tama, putang ina?
Narating na ba? Narating na ang itinalagang posisyon. Handa nang magpaputok anumang oras. Tapos na. Si. Pulis. Mga pulis. Tatay pulis. Tatay, anong gagawin natin sa pulis? Bakit ka kinakabahan? Kaya natin ang dalawa para sa dalawa. Kalad ka rin sila para mamatay kasama natin. Sulit na ang buhay natin. Lu Zhengguo, Halika rito. huwag mong saktan sila. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Lu Zhengguo, Lu Ye, huwag na kayong magmatigas pa. Pakawalan nyo na ngayon ang hostage para mabigyan pa kayo ng pagpapagaan ng sentensya. Gusto mo akong pakawalan sila? Sige. Paluhurin mo sila sa akin at magpatira pa ng 100 beses. At saka, maghanda pa kayo ng helicopter para sa akin. Gusto kong umalis dito kasama ang anak ko. Kung may kulang, ipapapatay ko silang dalawa para mamatay kasama ko. Gusto mo ng helicopter? Pwede, papaluhurin kami sa'yo. Karapat-dapat ka ba, ha? Lu Zhengguo, sino ka ba? Karapat-dapat ka ba para luhuran ka namin? Ayaw lumuhod, ha? Ayaw lumuhod, kaya mamatay kayo. Wag. Kami na lang ang luluhod. Kami na ang luluhod. Wag. Mama at Papa, itong dalawang kidnapper, hindi sila karapat-dapat na luhuran ninyo. Manahimik ka. Hindi ka pa rin luluhod, ano? Kung hindi ka luluhod, mamatay ka. Wag, luluhod kami. Wag, luluhod kami. Kita nyo pa? Ang chairman ng Xiao Group na dating mayabang. Ngayon ay luluhod sa aming mag-ama. Xiao, Kishan, nung tinulak mo kami sa pagkasira ng pamilya at naging pulubi, naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Itong pagluhod na ito, hindi nito mababayaran ang hirap na dinanas namin. Pero nakita ko ang paghihirap ninyo. Sulit. Kayong mga lalaki, ginawa nyo akong miserable. Hindi nyo naman siguro iniisip na sa ilang pagyukod, pakakawalan ko na siya, ano? Xiao Chen, mamatay ka. Mamatay ka na. Wag po. Wag. Dalian? Dalhin sa ospital? Ana. Doktor, anong kondisyon ng anak ko? Ginoong Xiao, ang pasyente ay stable na ang vital signs, ngunit nakaranas ng matinding mental trauma at labis na stress sa pag-iisip, nagkaroon ng acute stress-induced catatonia, magigising din siya sa madaling panahon. Sige, salamat. Mommy, Daddy, Tito, Tita, gabing-gabi na, umuwian muna kayo at magpahinga. Ngayong gabi, ako na lang ang magbabantay kay Kuya Xiao. Xiao Xue, kami na lang ang magpaiwan dito. Babae ka pa naman. Hindi kakayanin ng katawan mo ang pagpupuyat. Hayaan na si Xiao Xue ang magbantay. Uuwi muna kami. Babalik na lang kami bukas ng umaga para magsalitan. Kung gayon, Xiao Xue, salamat sa iyong pagod. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang anumang oras. Naka-check-in lang kami sa hotel sa ibaba. Madali kaming mapuntahan. Patawarin mo ako, Kuya Xiao. Huwag. Huwag mong galawin si Roxanne. Kuya Xiao, huwag kang matakot. Nandito ako. Roxanne! Roxanne, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Kasalanan ko. Hindi ako dapat naniwala sa mga kalokohan ni Luye. Kung hindi ka sana naging ganito. Mabuti at ayos ka lang. Tapos na ang lahat. Mama, Papa! Tito, Tita. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Papa, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mabuti at ayos ka lang. Munting Niebe, halika, kumain ka habang mainit pa. Ito ang niluto kong lugaw. Bumili rin ako ng paborito ninyong black truffle buns at tea eggs. Anak, ang kasal ninyo ni Munting Niebe ay itinakda sa araw ng bagong taon. Malapit na yan, ilang araw na lang. Pagkatapos ninyong kumain ng almusal,
dalhin mo si Munting Niebe sa tindahan ng wedding gown. Tingnan ninyo kung may magugustuhan siya. Tama, tama. Huwag kang matakot gumastos. Marami tayong pera sa bahay. Huwag kang mag-alala, ma. Iniisip ko na iyan. Kayo po ba si Ginoong Xiao at binibining mo? Kayo po ba ang tumawag kanina para magpareserba ng fitting ng kasalan? Opo. Sige po. Inilaan ko na po ang VIP fitting room para sa inyo. Nakasabit na po lahat ng mga bagong disenyo. Mayroon po kaming pangunahing belo na may mabibigat na borda at perlas. At mayroon din po kaming magaang na belo para sa pag-alis. Dito po kayo. Alin po ang gusto ninyong subukan muna? Kuya Xiao, sa tingin mo, ano ang mas babagay sa akin? Sa tingin ko, kahit ano ang suotin mo, maganda ka. Ikaw talaga, ang galing mong bumola. Sige, subukan ko muna ito. Napakagaling ng panlasa ninyo, binibini. Ito po ang pangako ng malalim na dagat na may handmade na 3D lace embroidery. Ito ang pinakabago naming disenyo. Ginoo, gusto niyo po bang tingnan ang aming mga kompletong cufflink o bowtie? Magkasama po sila sa serye ng wedding dress ng nobya at bagay na bagay po sila. Kukunin ko lahat ng ito. Ha? Ibig ninyo pong sabihin, lahat ng wedding dress sa hanay na ito ay kukunin ninyo? Ay, swipe mo na ang card. Sige po, sige po. Sandali lang po. Maganda ba? Maganda. Pero kahit gaano kaganda ang wedding dress na ito, hindi pa rin ito kasing ganda ng kahit isang bahagi mo. Bukod pa rito, ayokong maging ang taong bumili lang ng wedding dress mo. Gusto kong maging ang taong makakasama mo habang buhay. Rong Xue, papayag ka bang pakasalan ako? Oo, papayag ako.